At ito guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko sa paggawa ng stuffed peppers. Ayan, so maglalagay ako ng kamatis. Hindi ko ilalagay lahat ng ito guys, mga dalawa lang ang ilalagay ko. At meron akong ground beef. Yan, kabibili ko lang ngayon. At lalagyan ko siya ng onions. 1.5 lang titignan ko kasi parang may sira ito. Kaya ayokong masayang, kaya idadagdag ko na lang siya dito sa isang onions na gagamitin ko. At syempre maglalagay ako guys ng ng tomato sauce. At ito yung peppers na gagamitin ko. Yan, bali 6 siya. Yan, malalaki. Tsaka matatamis itong mga ito. Kulay na ganito. Yung yellow at tsaka orange. Yan, matamis yan. Binili ko siya guys sa sa Costco. Yan. Napaka-fresh tignan ng ng bell pepper. At lalagyan ko rin siya guys ng mozzarella cheese. Yan. Tapos, syempre, maglalagay ako ng ground black pepper at salt. Tapos, lalagyan ko rin siya guys ng ng Italian herbs. Yan. So, ipapakita ko guys, ipe-prepare ko lang lahat ng mga ingredients and then papakita ko kung paano ko siya i-prepare at iluto. So, ngayon guys, ipiprepare ko na itong sibuyas at itong kamatis. So, babalatan ko lang siya guys. Yan. Malalaki itong gagamitin kong sibuyas. Kaya, itong isa at saka yung kung anong okay doon dito sa isa ay kasyang-kasya na panggisa ko sa stuffing na gagawin ko para sa bell pepper. So, meron akong 2 kamatis dito. Yan, binabalatan ko lang guys itong sibuyas. Yan, isa. And then, i-check ko ito kung okay pa. Meron na siyang sira. Pero pag hindi na okay, di itapon na. Pero i-check ko guys. Ayan, may sira na nga. Ayan, hatiin ko sa kalahati, tignan. Ayan. Ayun, kukunti na lang ang okay sa may gitna. Kakaunti. Pero sibuyas naman to, kaya okay lang. Okay pa to. Dito sa may gitna. Nasira na siya talaga. Ano ba naman yan? Nakalagay pa siya sa fridge. Tapos ito yung isang supot na sibuyas na binili ko sa Costco. Dati ang gaganda ng kanilang sibuyas, kaya ewan ko kung bakit ganito. Siguro matagal ng stock yung mga sibuyas na nandoon, kaya yung iba nasisira na. Ayan, kunin ko lang itong konti guys, yan. Pandagdag ko sa isa na yan na at tanggalin ko lang itong matigas na part. Tapos, pwede ko na itong i-chop na isama doon sa isang buong sibuyas. So, itapon ko lang guys itong aking nagbalatan. At hugasan ko na rin itong aking kutsilyo at itong chopping board para syempre hugasan na rin natin yung sibuyas para malinis. So ayan, kamatis at sibuyas. Hindi na ako magtatadtad ng bawang dahil meron ako yung na-chop na may olive oil na ginagamit ko para hindi na ako magtadtad ng bawang. Nakagarapon siya, pag kailangan ko ng bawang, kukuha na lang ako sa fridge. So ayan, hugasan ko ng maigi guys itong kamatis dahil naglalagay sila ng wax sa mga kamatis. Kaya hinugasan ko siya ng maigi. Hugasan ko rin guys itong top ng canned goods dahil naka-stock yung mga yan sa grocery. So I'm sure na nagdadas yung mga yan, kaya hugasan ko before ko siyang buksan. At hihiwain ko na guys itong mga ihahalo ko sa aking lulutuin. So i-chop ko lang itong onions.
Yan, okay sana to sa chopper na binili ko noon. Ayan guys, tapos ko nang i-chop itong onions. Ngayon naman, isi-set aside ko siya at isusunod ko itong kamatis. Ngayon naman itong tomatoes. Tatanggalin ko lang itong part nito dahil matigas yan. Then, i-chop ko rin siya. Yan. Ngayon guys, lulutuin ko itong rice na ihahalo ko sa pagluto nung lulutuin ko na stuffed peppers. Para hindi siya basa, 2 cups na rice, 1.5 lang yung tubig. Dahil hindi naman maganda kung sobrang basa. Yan. Sasain ko na to and then tutuloy ko yung mga piniprepare ko. Ito na guys yung peppers na aking gagamitin. Hugasan ko na siya at ipiprepare. Yan, malalaki siya. Ganyan no. Sarap ng itsura. Sarap din to sa salad, matatamis. Kaya lang para na-miss kong kumain nung stuffed bell pepper, kaya nag-decide ako na yun ang lulutuin ko for tonight's dinner. Pang salad yung mga to, malalaki. Yan. Oops. Tumalon pa. O yan guys, tignan nyo naman ang sarap ng itsura ng mga bell peppers. Malalaki siya at ito yung mga matatamis na pang salad. Yan yung gagamitin ko dahil ganyan naman yung mga nakapack na nabili ko sa grocery. Mga ganyang kulay. Kaya yan ang gagamitin ko. Wait lang guys. So yan guys, pakita ko sa inyo kung paano ko hiwain itong bell pepper. So, tatanggalin ko lang sa ibabaw na ganyan. Yan. Tapos, aalisin ko yung mga laman sa loob para malagyan ng stuffing. Yung stuffing na gagawin ko. Basta panoorin nyo lang yung process guys. Napakasarap kainin ng ganito. Yan. Shake nyo lang na ganyan. Para matanggal yung mga buto. Yan. Yan. Ganyan lang kadali guys. Yan. See? Wala na siyang laman sa loob. Then ilalagay yung stuffing dyan. At ito, ayokong magsayang guys, kaya ang gagawin ko dito, tatadtarin ko rin, i-chop ko rin siya, then ilalagay ko doon sa iluluto ko na stuffing, para hindi siya masayang. Walang masasayang guys. So, i-chop lang. Ganyan. O, diba? Lahat magamit. Wala tayong nasayang. Yan, ito naman yung sunod. Same process din guys. Tatanggalin ko yung
sa ibabaw, and then yung sa loob, yung buto niya, tsaka yung white part. O, yan. Ito na yung red. A few moments later. Ayan guys, kumukulo na ang rice. Malapit na siyang maluto. O, hayaan lang natin dyan ng ilang minutos bago ako mag-start magluto ng stuffing. Ayan guys, tignan nyo naman ang ganda ng kakulayan ng mga lulutuin. Yan, ma-healthy daw pag mga colorful ang mga gulay guys. So, naipreheat ko na ang oven guys para ready nang ilagay mamaya pagkatapos ko itong iluto. Ngayon, sa mainit na kawali, maglalagay ako ng olive oil. Yan. Ayan, mainit na yung kawali guys. Kaya ngayon, ilalagay ko na itong, ilalagyan ko ng garlic. Yun ang uunahin ko para ano. Sanay na kasi ako na unahin ko ang garlic guys. Kaya parati kong inuuna. At itong gamit ko ay yung na chop na garlic na nabili sa Costco. Yan, ginisa ko na siya guys. At medyo nag-brown na, kaya ilalagay ko na yung sibuyas. Marami pang nailagay. Yan. Hayaan ko lang siya na mag-caramelize and then ilalagay ko yung tomatoes. May mga sibuyas pa dito na naihalo sa kamatis, kaya pilian ko lang siya para maigisa na. Yan. Yan, hayaan lang natin siya na mag-caramelize. Yan, okay na yan. Ngayon naman ilalagay ko na yung kamatis. Isasabay ko na rin itong na-chop na mga yung chinap ko kanina, yung pinagkatan ng bell pepper. Ilalagay ko na rin dyan para bumango yung ating linuluto. Mabango kasi ang bell pepper kapag linuluto.
Yan, gisa-gisa lang tayo. Naku, ito pa lang, ang dami na. 6 pieces lang yung ano ko, bell pepper. Hayaan ko lang na maluto para lumiit siya. Ayan guys, unti-unti siyang naluluto. Ngayon, bubuksan ko itong Italian herbs at lalagyan ko siya ng konti. And then magdadagdag din ako mamaya kapag linuluto ko na yung meat. Wait lang, buksan ko at napakahirap naman buksan ito. Yan, lalagyan ko siya guys para mabango. Tapos, maglalagay na naman ako mamaya kapag linuluto ko na yung meat. Yan. Bango. Yan, naluluto na yung ano, lumiliit na yung kamatis at yung bell pepper. Isa-set aside ko siya guys dahil gusto kong iluto yung karne before ko siya ilagay. Yan, maglalagay uli ako ng konting olive oil. Hindi ko hinugasan yung pan guys. Maglalagay lang ako ng olive oil. Then, gigisa ng bawang. Bago ko ilagay yung beef. Ayan. Para mas masarap yung beef. Kapag linuto, bago ko ilagay yung gulay, mga gulay-gulay niya. Yan, okay na yan. Ilalagay ko na itong 2 pounds na beef. Yan. Pumunta ako sa grocery kanina para bumili nitong beef. Yan, ready na yung ating oven. Hayaan ko lang siya para uminit na ng todo before ko ilagay yung bell pepper. Medyo fatty ang ating beef kaya gigisa ko siya guys at tatanggalin ko yung ibang oil kapag na medyo luto-luto na. Ayan guys, tinanggal ko na yung iba niyang nagtubig at may oil din, tinanggal ko. Ngayon naman, maglalagay na ako ng mga panlasa. So, unahin natin yung ground black pepper. Ayan. Tapos salt. Wait lang, buksan ko. Oopsie. Nag-ano na. Ayan. Nagbukas. Ayan yung salt. At saka maglalagay din ako ng
Italian herbs. Importante ito para masarap yung lulutuin na stuffed peppers. O, maglasa siyang Italian food, di ba? O, yan. Halo ko, and then ilalagay ko na yung wait lang, tanggalan ko pa ng oil, guys. Ayan, guys. Ngayon naman, bubuksan ko itong tomato sauce na ilalagay ko. Yan. Yan ang ating tomato sauce. Ang sarap ng kulay. Ayan, guys. Ngayon naman, maglalagay na ako ng tomato sauce. I'm not sure kung ilalagay ko lahat ito, guys, kasi baka magtubig. Ayan, linagay ko muna yung kalahati. Lagyan ko pa ng konti. Yan, kalahati yung nailagay ko, guys. Parang kulang naman, kaya ilagay ko na lang lahat, guys. Yung isang lata. Yan. Tapos, ihahalo ko na rin itong mga ginisa ko kanina. Yan. Yan. Tapos, ngayon naman, ilalagay ko na yung rice na linuto ko. Yan, ngayon guys, lalagay ko na itong rice. Ganyan lang. Hindi ko na ilalagay lahat. Bale, ito yung natira sa 2 cups. Hindi ko nilagay lahat. Tignan ko muna kung ano ang nangyayari bago ko idagdag. Naku, ang dami nito. I-anim lang yung aking peppers. Ay, naku, ang sarap na.
sarap na ng amoy. Kahit ganito pa lang pwede nang kainin. Kaya lang masarap kasi yung ano, yung stuffed peppers. Ganito yung mga linuluto ko guys dahil syempre hindi naman Pilipino si Steve kaya kailangan kong mag-isip ng mga luto na mga ganito. So ayan, ngayon guys, para lumapot pa siya lalo, lalagyan ko siya ng mozzarella cheese. Yan, ito na guys yung ating mozzarella. Yan, mozzarella cheese. Wait. Lagyan natin. Yan. Yan. Tapos mamaya lalagyan ko pa yung ibabaw pag binake ko. Ayan, naglalapot na. Dahil nagme-melt na yung cheese. O, diba? Yan, may cheesy siya. Nag-melt na yung mga cheese. So, ayan. Ayan, okay na yan, guys. So, ngayon, palalamigin ko siya. Papatayin ko na yung apoy. Ililipat ko siya dito sa kabila. Palalamigin ko siya, guys. And then, i-start ko nang gawin yung stuffed peppers. A few moments later. Ayan, ngayon, guys, gagawin ko na yung aking stuffed bell pepper. So, ito yung baking dish na aking gagamitin sa 6 na malalaki na bell pepper na ito. At ito naman yung aking stuffing. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko siya gawin. At ayan, malinis ang aking kamay guys. Ngayon, uumpisahan ko nang gawin itong lulutuin ko. So, madali lang guys. Ito yung bell pepper na hindi siya luto guys ha. Lalagyan ko siya ng stuffing sa loob. I make sure na pupunuin ko talaga siya. Dahil marami itong stuffing na nagawa ko. Kaya masarap yan kapag punong-puno. Yeah, pupunuin ko siya ng umaapaw na ganyan. Ipe-press ko siya para sigurado na mapuno sa loob. Ayan. Ayan, ganyan guys. Tapos, ilagay ko siya dito. Ano ba to? Parang matutong ba naman? Sa bigat. Aayusin ko sila kapag nalagyan ko na rin yung iba.
Ito yung sunod. Press ng maigi para mapuno sa loob. Ganyan. Ayan na guys, nalagay ko na yung stuffing. Ngayon naman, maglalagay ako ng cheese sa ibabaw. More cheese, the better. Yan. Ngayon, ibabake ko siya guys. Nilipat ko siya sa mas maliit na ng baking dish para kasi matutumba siya guys. Tsaka inilagay ko siya sa ibabaw ng cookie sheet. Yan. So, ibibake ko siya ng 20 to 30 minutes. Titignan ko mamaya guys pag luto na yung bell pepper. Then, okay na siya. So, hindi ko talaga alam kung 20 or 30 minutes siya. Yan. Ngayon naman guys, ibibake ko siya ng 20 to 30 minutes. 375. At ayan na guys, luto na ang ating stuffed bell pepper. So nakalimutan kong i-video guys nung natapos na akong maluto, pero buti na lang meron ako nitong picture. So I hope you like this video guys. I hope you learned something about making this stuffed bell pepper. So if you haven't been subscribed to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will be notified every time I upload a video. Thank you so much for watching, and I will see you again on my next one. Thank you. Bye.